11 seconds na lang ang natitira mga idol at may 1 point lead itong Magnolia. So kung ikaw ang Hinebra, any field goal na mapapasok ay matik lalamang kayo. And marami-rami rin kayong magagawa sa 11 seconds na ito. Pwedeng quick to ang gawin nyo, which is yung case nga rito sa video natin ngayon. And pwede rin naman na ubusin nyo yung oras sabay tira sa huling segundo na parang ganitong Justin Brownlee style. Pero inelect nga nila na quick to ang gawin para if ever man na magmintes ang tira nila, may chance pa sila na makabawi. Currently, nasa top of the key itong import ng Hinebra na si Tony Bishop kontra kay Rome De La Rosa. Importante na i-mention muna natin to dahil ang dinesign ni Coach Tim na play ay multiple action. Maraming nangyayari. Sa kanilang paggalaw ay may stagger screen na matatanggap si Bishop sa kanyang mga guards. Pero hindi naging epektibo gaano ang screen na yan kasi nakita kagad ni De La Rosa. So bilang isang heads-up defender ay iniwasan na niya yung dalawang back screen na yan. Kita rin natin ang defender ni Scottie na si Baroka na humarap sa action din ni na Pringle at tila hinaharangan ng angle ni Scottie na ipasa doon kung sakali man. Pero yun ang ilusyon sa play dahil give and go pala to with C-Stand and Scottie. And obviously ay hindi rin naman po in-expect ni Sanggalang yan at hindi rin siya nakapag-switch kay Scottie dyan. Pero good recovery din naman kay Baroka kasi nahabol pa rin yan at technically nadepensahan talaga. Sabi rito sa article ng spin.ph noong nakita raw ni Scottie ang replay, sa tingin niya ay na-foul siya ni Baroka. And ito ang replay na yan. Kita natin na inangat na ni Scottie ang bola pero binali niya to. At ito po yung point na nagkaroon talaga ng contact ang kamay ni Mark kay Scottie. Wala namang question dyan dahil hindi naman din talaga bola ang nahawakan niya. So kung ako ang tatanungin, I think foul yon. Dito naman sa top view angle, medyo ma-argue mo naman na baka si Scottie nga ay wala pa sa legal position dyan para tanggapin ang bola. Galing nga siyang labas and kailangan ma-establish niya munang nasa loob siya. At the moment ay nakatapak pa siya sa linya pero hindi pa naman niya natatanggap ang bola. Nahawakan na niya yung bola pero mukhang hindi pa rin niya na-establish na nasa loob siya. Currently, ang mga paa niya ay nasa ere pa. Itong left foot niya ay kita nga natin na may anino pa. Pero ayan, nag-step na ang left foot niya so medyo tricky talaga. Pwede mo i-argue na baka hindi pa nga establish yung position niya. Pero wala namang pito si na ref so tuloy na natin. Never hahawak tong kaliwang kamay ni Baroka kay Scottie kaya focus tayo doon sa kanyang kanang kamay. Pwedeng angle lang to pero ayan, medyo naharang ni Baroka ang kanyang kamay doon sa bola kaya rin siguro na pagdesisyonan ni Scottie na baliin to. And ayan na naman ang clear contact sa kanyang braso in which no call nga ang nangyari. Ako Hinebra fan pero I think dapat na technical si Coach Tim Cone dito. For the sake of the integrity ng laro, I might be wrong pero tumawid na siya sa middle court line eh. Andun na siya sa side ng Magnolia. And kita nga natin na dito pabalik na siya sa kanilang side. Pero what do I know, 'di ba? Kung NBA rules ang pinag-uusapan natin, technical talaga 'yan. Ayon dito sa rule number 3 section 4A, a coach is not permitted to cross the midcourt line and violators will be assessed an unsportsmanlike technical foul immediately. Pero NBA rules naman yan. Sa tingin ko sa PBA, FIBA rules ang sinusunod. Hindi ko sure. And walang klarong violation ng FIBA about sa ganito based sa mga binasa ko or baka hindi lang ako nagbasa gaano. Dito rin noong nag-step si Coach Tim Cone sa loob ng court, pwede rin tong pumito sa ref ng technical and yun certainly ang gustong ipagawa sa kanila ni Rafi Rivas and sumisenyas din siya rito ng technical foul na sign. Anyways mga idol, hindi naman pwedeng excuse din yan sa ginawang meltdown ng Hinebra. Isipin mo, 26 points ang kalamangan nila noong una pero hinabol sila and ayun napunta sila sa sitwasyon na iyan. Kung inalagaan nila ang lamang nila, panigurado hindi sila mapupunta sa ganyang ang tawag ng referee ang makakapag-decide ng kanilang panalo. Ano ang thoughts nyo rito mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.